Wala na sina Camila at Travis nang mag-usisa si Donna sa Daddy Victor niya. Ano ba ang nangyari, Daddy Victor? Para hong may sama ng loob si Tita Camila nang umalis. Nagulat din ako, Iha. Hindi ko akalain na napaka-sensitive pala niya. Nag-uusap lang naman kami tungkol sa inyo ni Travis. Ang sabi ko lang naman sa kanya ay rendahan niyang mabuti ang kanyang anak para kaming hindi mamroblema. Hindi naman kumibo si Donna. Nasaktan ko siguro siya. Sobrang magaan siguro siyang mamalakad sa kanyang anak. Dugtong pa ni Victor. Wala naman ho akong reklamo sa patakaran niyo, Daddy Victor. Kaya lang ayoko naman hong sumama na rin ng loob sa akin ng Tita Camila. Ako ba ang sinisisi mo sa attitude ng babaeng yun, Iha? Hindi naman kailangang masamain niya yung sinabi ko. Medyo nainis si Victor kay Camila. Please, Daddy Victor, if you could just be more friendly to her. Nakiusap si Donna. Hindi naman nakasagot si Victor. Hindi niya maaaring sabihin sa stepdaughter niya na may isa pang dahilan kung bakit parang takot siyang tuluyan silang magkasundo at magkalapit ng ina ni Travis. Nagigilty siya. Nahihiya siya sa alaala ni Armina. Naramdaman niya kasi noon pa mang unang pagkikita nila ng Camila na yun na may kakaiba itong hatak sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano. Dadalawang buwan pa lamang na mawala si Armina. At ayaw niyang this early ay may babae nang may kung anong epekto sa kanya. Mabuti na rin sigurong may distansya kami ng ina ni Travis, Donna. Para medyo mahiya si Travis na lumabag sa patakaran ko sa relasyon ninyo. Kung masyado akong friendly sa mother niya ay baka lumakas ang loob ng lalaking yun. Nangatwiran si Victor. Hindi nakainik si Donna. Bigla'y gusto niyang tumutol sa katwiran ng mabait na stepfather. Pakiramdam niya kasi itinaas lamang ng kanyang Daddy Victor ang pride nito. Nakahiyaan na lang sigurong manuyo sa ina ni Travis. Ang pinag-uusapan naman ng mag-inang Camila at Travis ay si Victor. See? Don't deny it, Mommy. Alam ko, naiinis ka na rin sa stepfather ni Donna. Niyaya mo agad akong umuwi kasi nagalit ka sa kanya. Panunumbat ni Travis. Hindi naman maitago ni Camila ang hinanakit. Hinusgahan niya ako. Nauunawaan ko naman ang paghihigpit niya sa inyo pero sinermonan pa rin ako. Gusto ko na tuloy maniwala sa sinabi mo na indifferent talaga siya sa atin. I told you, Ma'am, ang gusto niya talaga ay mawala ako sa buhay ni Donna. Nabubulaga naman si Donna. Lahat ng sinasabi ng stepdad niya ay oo na lang siya ng oo. Alam ko, mahal pa rin ako ni Donna. Pero dapat yata ay ma-insecure siya sa akin para matauhan siya. Napatingin si Camila sa anak. Ano ang binabalak mo? Nagkailang binatilyo. Wala ho. Nagpaalala sa anak si Camila. Look, Travis, huwag mo nang palalain ang problema. Okay naman kayo ni Donna. Irespeto mo na lang muna ang kagustuhan ng Daddy Victor niya. Wala tayong magagawa, anak Siya naman kasi talaga ang legal guardian ng nobya mo. Tumangu-tangu lang si Travis pero ayaw lang ipagtapat sa ina ang balak niya. Yes, Mommy. Nagtaka naman si Donna dahil mahigit isang linggo na, hindi man lamang siya tinatawagan ni Travis sa telepono. Sanay siyang si Travis ang tumatawag sa kanya. Ngayon ay siya na ang kumontak sa bahay ng nobyo. Nakausap naman niya ito. What happened, Travis? Galit ka na ba talaga sa akin? Worried na tanong ni Donna. Mahal pa rin kita, Donna. Seryosong sagot ni Travis sa kabilang linya. Hey, bakit ba ganyan kang magsalita? Parang ang laki-laki ng hinanakit mo sa akin Mangiyak-ngiyak na si Donna. The truth is, pipilitin ko na lang na kalimutan ka. What? Ano ba ang nagawa kong kasalanan? We are drifting apart, Donna. Nagkakaroon tayo ng gap dahil sa stepfather mo. No, Travis. Hindi tayo magkakahiwalay dahil lang kay Daddy Victor. Alam mo naman, nagdamdam din naman ako sa kanya Kasi pati si Tita Camila ay nakasagutan niya. But believe me, Travis, mabait naman si Daddy Victor. Masyado lang siyang protective sa akin. At takot na takot ka sa kanya. Para bang siya na lang ang tao na susundin mo sa mundong ito. Puno pa rin ang hinanakit na wika ni Travis. Paano ba kita mapapaniwala na mahal pa rin kita, Travis? At ayokong tangkain mo na lang nakalimutan mo ako tulad ng ginagawa mo ngayon. Nagpapanik na si Donna ng sandaling iyon. Nagbalik naman ang kumpiyansa ni Travis sa sarili. Pero gusto pa rin niyang mapatunayan na sakop pa rin niya ang puso ng nobya. Makipagkita ka sa akin ngayon din at sasama ka sa akin saan ko man gusto. Magagawa mo ba yun, Donna?
Hindi naman nagdalawang isip si Donna sa kanyang sagot. Yes, Travis. 5 araw na nawala sina Donna at Travis. Galit na sumugod ng ilang beses si Victor sa bahay ni na Camila. Sigurado akong nagpakalayo-layo na ang dalawang yon. Malakas na nagsalita si Victor sa harap ng namumutlang si Camila. Kung hindi pa kumukontak sa'yo, ganoon din sa akin. Hindi pa rin sila kumukontak. Tanging naisagot ni Camila. This is your fault! Wika ni Victor kay Camila. Namilog na ang mga mata ng dalaga. Galit na rin. My fault? At bakit? Sinabi ko na sa'yo na higpitan mo ang anak mong lalaki. Bago mo ako akusahang mali, hintayin mo munang lumitaw ang dalawa. At itanong natin sa kanila kung bakit sila lumayo sa atin. Gigil na saad ni Camila. Kung ilang araw na silang nagsama, paano na ngayon ang reputasyon ng stepdaughter ko? Paano na ang pag-aaral niya? Ang kinabukasan niya, maayos ko pa ba? Halo naman ang damdamin ni Camila. Galit siya kay Victor pero gusto naman niyang matawa. Tingnan mo nga ang lalaking ito. Walang kaalam-alam na itong sinisisi niya sa nanganganib na kinabukasan ng kanyang stepdaughter ay ang kanya naman palang tunay na asawa. Ayaw niyang tumawa dahil hindi niya tiyak kung ang sitwasyon na ito ay maituturing bang comedy o drama. Hustong 1 linggo at saka lamang kumontak si Travis sa kanyang mommy. Nasaan ba kayo ni Donna? Tanong niya kaagad. Dito ho sa bahay ng kaibigan namin. Wala dito ang parents ni Rico, ang friend namin. Kaya libre kaming nakatigil dito. Mami, ilang beses ko na hong nagalaw si Donna. Ninerbiyos ang boses ni Travis. Sabihin mo sa akin ang address, pupunta ako dyan. Utos ni Camila sa anak. Kaagad siyang nakarating sa kinaroroonan ni na Travis at Donna. Umiiyak siyang nanumbat sa dalawa. Pinangaralan kayo. Ang babata niyo pa. Bakit niyo ito nagawa? Wala sana sa plano namin, Mami, na lumayo kami. Pero noong magkasama na kami ni Donna ay parang nakalimutan namin ang lahat. Sinubok ko lang si Donna, parang hinamon ko siya. Sabi ko kung mahal niya ako ay sumama siya sa akin kahit saan ko siya dalhin. Ganoon nga ang ginawa niya. Sumama nga siya sa akin. Sagot ni Travis na hindi makatingin sa ina. Tita Camila, kung hindi ako natakot na baka hindi na ako mamahalin ni Travis ay hindi ako sasama sa kanya. Luhaan na wika ng dalaga. Nang lambot naman si Camila. Nagsimula lang pala ang pagsubok. Ngayon heto na. Paano pa ba maibabalik sa dati ang lahat? At hindi niya alam kung sino ang dapat nasisihin. Wala siyang choice kundi ipaalam kay Victor kung nasaan ang dalawa. Kaagad namang dumating si Victor sa kinaroroonan nilang tatlo. At hindi ito naagapan ni Camila. Nasuntok nito si Travis. Iniharang kaagad ni Camila ang katawan niya para hindi na maulit ang ginawa ni Victor sa kanyang anak. Tama na! Hindi mo siya anak! Wala kang karapatan na saktan ng anak ko! Umiiyak siya. Kailangan bang magkasakitan pa ang dalawang lalaking mahal niya? Mula ngayon, ni tanawin si Donna ay hindi mo na pwedeng gawin. Lumapit ka sa bakuran ko at ipapapulis kita! Banta ni Victor kay Travis. May nangyari na sa amin ni Donna. Marami na. Gusto ko siyang pakasalan. Totoong nagpakita ng katapangan si Travis. Nangako ako sa nawala kong asawa na papatapusin ko ng pag-aaral si Donna at matutupad yun anuman ang mangyari. Huwag na huwag mo na siyang guguluhin mula ngayon. Namagitan uli si Camila. Victor, maaari natin itong pag-usapan ng maayos. Pwede tayong gumawa ng kasunduan na acceptable sa ating lahat. Hinila na ni Victor si Donna at hindi naman nagpakita ng pagtutol ang dalaga. Galit naman na isinama pa uwi ni Victor si Donna. Galit na sinuntok naman ni Travis ang dingding ng bahay ng kaibigan habang umiiyak si Camila sa kabilang sulok. Mami, papayag ka ba nun? Kung kailan may nangyari na sa amin ni Donna ay saka kami hindi pwedeng magkita? Emotional na saad ni Travis. Ano ang magagawa ko, anak? Minor de edad si Donna. Hindi tayo pwedeng magpasya para sa kanya. Alam niyang mali siya. Kaya nga sumama na lang siya sa Daddy Victor niya. Gumawa tayo ng paraan para makuha natin si Donna, Mommy. Paraan? Ano? Isang mabuting stepfather si Victor. Wala siyang masamang ginawa kay Donna. Saka para sa kabutihan ni Donna ang pasya niya. Paano natin siya aalisan ng karapatan sa nobya mo? Parang sa anak na gustong magalit ni Camila. Ako na ang nawala ng nobya. Ako na ang nasuntok.
Bakit hindi mo pa rin magawang magalit sa Victor na yun, Mami? I really can't understand kung bakit parang ang gaan ng loob mo sa lalaking yon. Napakagatlabi naman si Camila. Oo, mahal na mahal pa rin niya si Victor. Oo, asawa niya si Victor. Pero hindi pa siya bulag. Hindi niya magawang kamuhian ng asawa. Dahil alam niya, dama niya, mabuting tao pa rin ang lalaking pinakasalan niya. Kailan matatapos ang larong ito ng kapalaran? Heto at kinamumuhian ng kanyang anak ang lalaking asawa niya. Heto at galit na galit sa kanyang anak ang lalaking pinakasalan niya noon ng lihim. Kung magagawa nga lamang ba niyang isiwalat ang lahat, pero makakatulong ba na siya pala ang tunay na asawa ni Victor, na wala namang kinalaman sa problemang kaharap nila ngayon? Isa pa, anong silbi ng pagtatapat niya kung hindi pa rin maalala ni Victor kung ano siya sa buhay nito? Si Donna pa ang kumonta kay Travis sa telepono. Donna, are you alright? Worried na worried ang binatilyo sa kanyang nobya. I am Travis. Kalmado namang sumagot si Donna at halatang may importanteng sasabihin sa batang nobyo. Ano ang ginawa niya sa'yo? He just talked to me, Travis. Hindi siya nagalit pero nagdamdam lang. At kasalanan naman talaga natin, Travis. What? You're blaming ourselves? Naghihimagsik na naman si Travis ng sandaling iyon. Nagpabigla-bigla tayo, Travis. Mahal pa rin kita. At yung nangyari sa atin ay hindi baliwala sa akin. Someday kapag may college diploma na ako ay ikaw ang pakakasalan ko. Halatang umiiyak si Donna sa kabilang linya. Pero determinado naman ito sa sinasabi. Someday? Gaano pa katagal bago tayo magkasama, Donna? Gayong alam mo naman na kaya kitang panagutan. Wika pa ng binata. Kung dahil sa nangyari ay magpapakasal tayo, paano na lang ang bili ng mami ko na kailangang magtapos muna ako ng pag-aaral bago mag-asawa? Iyon lang ba ang mahalaga sa'yo? Kasi yun ang dapat, Travis. Ayaw mo na uling sumama sa akin? Lalayo tayo. Iyong hindi na tayo makikita ng stepfather mo. Ayoko na muna, Travis. Kapag tapos na tayo ay tutol pa rin ng Daddy Victor na magpakasal tayo. Sakalang siguro ako sasama sa'yo ng tuluyan. Pero hindi naman siya sa'yo tutol eh. Ang gusto lang talaga niya ay matapos ko muna ang pag-aaral ko. Alam ko, ganoon din ang gusto ni Tita Camila para sa'yo. Wala na tayong pag-asa, Donna. Galit na sabi ni Travis. Meron, kung susunod ka sa patakaran ni Daddy Victor. Pwede naman tayong mag-usap sa phone, kahit madalas. Pwede tayong lumabas once every 2 weeks na may kasama tayo. Either ang Daddy Victor o ang Tita Camila. Nasaan ang freedom natin nun? Para tayong may kanya-kanyang hawla, nakakulong. Nagagalit na talaga si Travis. Iyon lang o wala na, Travis. Mahinang sabi ng dalaga. Donna, mabuti pa'y, huwag na muna tayong mag-usap. Ibinaba ng binatilyo ang telepono nang hindi na hinintay ang sagot ni Donna. Kontrolado na ni Donna ang isip. Mahinahon na rin itong nagbaba ng telepono. Ang pakiramdam ni Travis ay wala na siyang matatakbuhang kakampi. Wala na siyang mahihinga ng tulong tungkol sa relasyon nila ni Donna. Hindi ang kanyang mami na may iba ding katwiran sa stepfather ng nobya niya. May nabuong pa siya si Travis. Sumulat siya sa Uncle Peter niya na kaisa-isang tiyuhin niya sa Cebu. Nagulat pa si Donna sa pagdating ng kapatid niya sa Maynila. Napadalaw ka, kuya. Natuwa na rin siya dahil matagal na silang hindi nagkita ng kapatid. Natigilan naman si Camila sa nalaman. Nagsumbong pala ang anak sa paborito nitong uncle. Nag-usap ang magkapatid. Mahigpit niyang hiniling sa akin na sa amin na muna siya titira at kung maaari doon na rin muna mag-aral. Naisip ko dapat ay ipaalam ko sa'yo. Ang sabi ni Peter. Ganoon katindi ang hinanakit ng anak ko sa akin? Lumong-lumo si Camila. Pero nauunawaan ko ang sitwasyon mo, Camila. Wala ka naman talagang magagawang tulong sa kanya ngayon. Parehong minor de edad sila ng nobya niya. Sa ibang sitwasyon, kuya, babae ang naghahabol sa lalaki kapag may nangyari na sa kanila. Kaso ang nobya ni Travis ay hindi naman tulad ng ibang babae, nasa puso lang nakikinig. At sa palagay ko naman ay tama yung guardian niya, Camila. May nabunot na tinik sa puso ni Camila. At least, natiyak niyang hindi siya nagkamali ng katwiran na paninindigan. Basta isang magulang pala, pagtatapos ng pag-aaral pa rin ang pahahalagahan. Ang problema lang naman natin ngayon ay hindi ka kayang unawain ngayon ng anak mo. Nabubulag ng hinanakit si Travis.
Sa palagay mo, kapag tinanggihan ko siya sa hiling niya na dumuon muna siya sa Cebu, hindi siya lalong maghimagsik? Wika pa ni Peter. Natigilan naman si Camila. Kahit nga mali ang kanyang anak ay dapat nilang isaalang-alang ang damdamin nito. Paano na nga lang kung ang maging damdamin ni Travis ay pinagkakaisahan siya ng lahat? Ayaw niyang titindi pa ang pagsama ng loob ng kanyang binatilyo. Kailangang mapagbigyan muna niya ito. Kailangang ma-feel ni Travis na meron pa rin naman siyang matatakbuhan. Ngayon pa lamang ay kinukurot na ng pangungulila ang puso ni Camila para sa kaisa-isang anak. First time kung sakali na magkakahiwalay sila ng matagal at ibig na niyang magreklamo doon. Hindi na nga mapa sa kanya ang kanyang asawa, pati anak niya ngayon ay mawawala sa kanyang poder. Mabigat na mabigat sa dibdib ni Camila ang pagsama ni Travis sa Uncle Peter nito, pero wala siyang magawa. Better to lose him for a time than lose him forever. Pakonsuelo niya sa sarili. Ilang linggo nang nasa Cebu si Travis ay araw-araw pa ring umiiyak si Camila. Miss na niya ang anak at ngayon niya masyadong nararamdaman ng pag-iisa. Hindi ka mag-overtime ngayon, Camila? Lumapit si Lando sa desk ni Camila na nakangiti. 2 taon nang byudo itong si Lando. Ang asawa ay nawala sa panganganak ng panganay nila. Ang malungkot ay nawala rin ng bata. Tipid ng nginitian ni Camila ang lalaki. Gusto sana pero wala namang gagawin eh. Bawal naman sa opisina yun, di ba? Malulugi kasi sila. Pareho tayong dalawa na gustong-gustong mag-overtime. Katulad din ba kita na ayaw lang umuwi ng maaga sa bahay dahil gustong iwasan ng sobrang kalungkutan doon? Seryoso na ang mata ni Lando. Napayuko naman si Camila. Tinamaan siya kaagad ng tanong ni Lando. Mahirap mag-isa, no? Idinugtong pa ni Lando. Kaya ko to. Baka next year ay uuwi ng anak ko sa amin. Malungkot siyang ngumiti. Nag-aaral ang anak mo sa Cebu, right? July pa lamang ngayon, Camila. Matagal pa ang bakasyon. Habang hinihintay mo ang pagbalik ng anak mo, maglibang-libang ka muna para hindi ka mainip. I mean, gumaya ka na lang sa naisip ko ngayon na makipagkaibigan para may kasama ka sa pamamasyal man lang. Napatingin siya kay Lando. Matagal na niyang kaopisina ang lalaki at alam niyang mabait naman at isang mapagkakatiwalaang empleyado sa kanilang kumpanya. Nakikipagkaibigan ito sa kanya. Alam niya, naghahanap ng isang katulad nito na pwedeng yayain sa paglilibang. Dahil nga kilala niyang matinong tao si Lando ay hindi siya na-turn off sa alok nitong pakikipagkaibigan. Matagal na rin naman niyang kaibigan si Lando kung tutuusin. Bale ang hinihiling lang ngayon ng lalaking ito ay kaibigan at kasama na rin. Baka naman machismis tayong bigla pag lagi tayong magkasama. Siya ang amused na nagbiro. Madali ka bang maapektuhan ng chismis? Parang hamon sa kanya ng lalaki. Hindi naman, basta wala akong ginagawang masama ay hindi ako nababother ng mga sinasabi ng iba. Totoo naman ito. Ganoon din ako. Bakit ba natin sila iintindihin? Matutulungan ba nila tayo sa kalungkutan natin? Natagpuan na lamang ni Camila ang sarili na may kasakasama na nga sa pamamasyal paminsan-minsan. Ang madalas lang naman nilang puntahan ni Lando ay ang mga parke at kumakain sila sa mga fast foods. Medyo nakaka-recover na rin ako sa pagkawala ng mag-ina ko, Camila. Noon akala ko'y susunod na din ako sa kanila dahil sa sobrang kalungkutan. Kwento ni Lando minsang nasa likod sila ng cultural center nakaupo sa damuhan. Bata ka pa, pwede ka pang umibig muli, mag-asawa, magkaanak. Sabi niya kay Lando, napatingin sa kanyang lalaki. Ikaw, Camila, ganoon din ba ang plano mo sa buhay? Ang bata-bata mo pa rin. Mas bata ka pang ang tingnan kaysa sa totoong edad mo. Ngumiti lang si Camila. Iba ang kwento ng buhay ko, Lando. Nako, baka hindi ka maniwala. Naging curious naman si Lando. Magkaibigan na naman tayo. Ikwento mo naman sa akin, oh. Umiling naman si Camila. Kailangan ko tong ilihim, Lando. Pasensya ka na. Hindi naman nagpilit si Lando. Okay lang. In time, lubos ka ring magtitiwala sa akin. Napakagaan naman talaga ng damdamin ni Camila sa bago niyang close friend. Kahit lalaki si Lando ay palagay ang loob niya rito. Pero malayo sa pag-ibig ang damdamin niya kay Lando. Tiyak niya. Kung mahulog man ang loob niya dito, marahil ay dahil pareho sila ng sitwasyon. Parehong tumatakas kahit papaano sa kalungkutan ng kanilang buhay. Kapatid sa damdamin ang turing niya kay Lando. Ang kaso, na in love naman sa kanya si Lando.
After 3 months ng pagkakaibigan nila ay nagtapat na ang binata. I love you, Camila. Noon ay attracted lang ako sa'yo, pero ngayon ay pag-ibig na tong nasa puso ko. Dumalaw pa sa bahay ni Camila si Lando para magtapat ng damdamin. More or less ay parang alam na ito ni Camila, kaya hindi na siya nabigla. Hindi siya nagalit, pero tiyak pa rin niyang kapatid lamang talaga ang maibibigay niyang pagtingin sa lalaki. Lando, pwede lang talaga tayo bilang magkaibigan. Mahinahon niyang sinabi sa kausap. Gumuhit ang kabiguan sa mukha ni Lando. Wala ba akong pag-asang maibig mo? Mahal kita as a friend, as a brother pa nga halos. Hindi na maaaring mabago ang uri ng damdamin ko sa'yo. Ang totoo ay mula nang maging magkaibigan tayo'y nabawasan ng lungkot ko kahit paano. Final rejection ka agad ang napala ko. Akala ko paaasahin mo man lang ako. Naisuklay ni Lando sa buhok ang kanang kamay. Kumirot naman ang puso ni Camila para sa lalaking halos itinuturing ng kapatid. Hindi niya maaaring tanggihan si Lando nang hindi sasabihin dito ang tunay na dahilan. Listen Lando, may ipagtatapat ako sa'yo at alam ko na itatago mo rin ang lihim ko dahil may pinagsamahan na tayo. Nagtapat nga siya kay Lando. Ikinuwento niya ang isang uri ng pag-ibig na parang mahirap paniwalaan. Namangha naman si Lando. Sobra-sobra pala ang pagtitiis mo at mahal mo pa rin siya? Tumango siya. Nang walang bawas Lando. Bakit ayaw mong sabihin sa kanya na ikaw ang asawa niya? Nasa iyo pala ang mga papeles ng kasal ninyo, ipakita mo. At maguguluhan siya? Lando, ang buhay niya ngayon ay umiikot lamang sa pagtupad sa habilin ng nawalang asawa na hanggang ngayon ay mahal niya pa rin. Saan ako lulugar sa puso niya, gayong kahit sa isip ay burado na niya ako. Hindi nakasagot si Lando. Ang storya namin ay nagiging komplikado pa nga dahil sa anak ko at stepdaughter niya. Nagiging magkatunggali kami na laban sa kalooban ko. Ang masakit, pareho ko silang mahal na mahal ng anak ko, pero ngayon magkaaway sila. Noon iniwas ko ang anak ko sa katotohanan, kaya hindi ko talaga maipagtapat sa anak ko na kasal na kami ni Victor. Ang kaduwagan na yon ay nanganak ng mas maraming problema. Lumuluha si Camila. Ngayon lang siya nakatagpo ng kaibigang mahihingahan ng lahat ng inipon niya sa puso niya. My God, akala ko'y basta malungkot ka lang, may kalbaryo ka palang pinapasan. Awang-awa si Lando sa kanya. Kaya wag ka nang magalit sa akin oh. Hindi nga kita maaaring maibig pero mahal naman kita bilang kaibigan. Maaari ba kitang gawing sandalan na parang isang kapatid? Nakikiusap si Camila. Naglaho ang tampo ni Lando. Of course. At pangako ang gagawin kong pagdamay sa'yo ay hindi ko hahaluan ng mali siya. I mean, tanggap ko kaagad na hindi mo nga ako maaaring ibigin. May nagmamay-ari na rin pala ng puso mo eh. Saka anong klaseng tao naman ako kung liligawan ko ang isang babaeng may asawa? Napangiti naman si Camila. Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng anak. Pero heto, may totoo siyang kaibigan. Natawa siya. Hindi na ako nag-iisa Lando. Kailangan siguro ay mas maging active pa ang lifestyle natin para mas sumigla tayo. What do you mean? Less active ang pamamasya lang. Ano kaya mag-isip tayo ng sports na mabubuhusan natin ng panahon? Practical ang suggestion ng lalaki. Naengganyo naman si Camila. Good idea Lando. Alam mo ba dati akong mahilig sa bowling? Wika pa ni Lando. Aba, nagbo-bowling din naman ako noon. Aprobado kaagad kay Camila ang ideya ng kaibigan. Masaya siya kahit paano dahil alam niyang may kaibigan siyang masasandalan. Abangan ang susunod na kabanata. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po.